Suspendido na po mga referees na nag-cover ng game sa pagitan ng Magnolia at Ginebra. Dahil din po sa mga nangyari, may pinag-aaralan na ngayon ng PBA na posibleng magbe-benefit ang lahat, players, team, coaches. Abangan po natin yan. Magandang balita po kasi yan. At dahil suspendido na nga po ang mga referees, kine-question naman ngayon kung kailangan ba silang suspendihin ng PBA. Exciting, di ba? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Bunga ng napaka-controversial na layup ni Scottie Thompson na sinabayan ni Mark Barroca, nagdesisyon ng PBA sa pamamagitan ni Deputy Commissioner Eric Castro na isuspend ang mga referees. Ano nga ba ang mga detalyadong pahayag ni Sir Eric Castro? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Hindi kasi katanggap-tanggap, nagkaroon ng kontak at walang tawag. Dahil dito, sinuspende ang mga officiating crew ng laro sa pagitan ng Barangay Ginebra at Magnolia Chicken Templados Hot Shots dahil sa pagkabigong tingnan ang paglabag. Malinaw po suspendido po yung mga officials o referees na nag-cover po ng game sa pagitan ng Magnolia at Ginebra. Ang laki po kasi ng impact noon. Unang-una, medyo mag-iisip na po yung mga referee na masigpitan ng tawag sa mga violation na magagawa po ng players o por sa loob po yan ng court na hindi po nila nagawa nito nagdaang bakbakan. Pero in fairness po sa pamunuan at mag-isa mga referees na rin, tama lang naman yon. Wala pong mali doon. Actually, mas magiging magandang laban kung mas mahigpit yung mga officials po natin. Mas magiging malinis yung bakbakan kasi alam ng players na bawat galaw po nila, andyan po ang banta ng mga referees. Sa palagay ni Sir Eric Castro or maging ng PBA, hindi ba talaga nakita ng mga officials na may foul sa pagsabay ni Barroca kay Scottie? Ano ang paliwanag niya tungkol dito? Ito po ang sinabi ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. During the game, sa saktong oras habang may laro, wala pong nakitang foul ang game crew. Nabigo ang mga opisyal na tumawag ng foul kay Barroca laban po kay Thompson sa huling 11.5 seconds ng fourth quarter. So nakita po talaga ng pamunan yung angulo po na yon, yung hindi nakatawag ng foul sa ref para mabigyan ng penalty sana si Barroca pabor kay Scottie Thompson. Katulad nung sinabi po natin, malaki po magiging impact ng suspension po na yun sa mga refs. Kasi tsak nabubusisiin na po nila ang bawat play na gagawin po ng players sa loob ng court na posibleng maka-apekto sa i-a-apply na depensa ng players sa umuopensang kupunan. Dahil na rin sa kawalan ng tawag sa sitwasyon ni Mark Barroca at Scottie Thompson, may ginagawa na ngayong pagbabago ang PBA. Ano nga ba yan at ano mga detalye niyan? Tignan po natin ang sinabi ni Dean Quinito Henson sa kanyang official Twitter or X account. Pinag-aaralan na ngayon ng PBA ang option ng coach na i-challenge ang hindi natawagan kung meron namang nakitang garapalan at hindi magandang galaw ng player. Otherwise, hindi mai-challenge ng coach ang hindi natawagan kasi kailangang matawagan muna bago mag-challenge ang coach. So yun po yung malaking pagbabago. At siguro, masasabi natin, magandang naidulot na naging sitwasyon ni Barroca at Scottie. And of course, kasama po mga referees po dyan. Kung maa-aproban po yan, kung maa-aproban ng PBA officials ang sinasabing yan ni Dean Quinito, mas papabor po yan sa players at coach na direktang naapektuhan ng kawalan ng tawag or hindi natawagan ng foul ng referees. Ang existing kasi ngayon, kailangan munang may tawag sa ref bago i-challenge ng coach ang sitwasyon. So ngayon, kung matutuloy ang sinasabi ni Dean, another bago na namang rules yan na pwedeng makatulong po yan sa liga. Sa suspension na inilabas ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro, may pabor at may kumwestiyon dito at tila isa na si Sir Homer Sison sa kumukwestiyon sa nasabing hakbang ng PBA. Ano nga ba mga sinabi niya? Tignan po natin ang sinabi niya sa kanyang official Twitter or X account. Sa halip na purihin ang katapangan ng Magnolia sa ginawang pagrarally at pagkapanalo sa game, ang usapan ngayon ay tungkol sa officiating at ang mga referee ay sinuspinde. Sa palagay ko, yan ang mga dahilan kasama ang iba pang rason kaya nawawala ng fanbase ang PBA. Well, wala naman siguro ako sa position para i-question sa Homer Sison or i-question maging ang PBA, di ba? Siguro yung sa akin lang dito is matindi talaga yung nangyayari ngayon kasi halos wala na talagang nanonood sa venue ng live. Makikita mo lang na meron or marami ang nanonood kapag Ginebra yung naglalaro, di ba? Yan po yung katotohanan po ngayon. Elimination man yan or finals, jack solid po yan. Maraming fans sa venue kapag Ginebra. Kaya lang, call talaga siguro ng PBA officials ang gumawa ng aksyon sa mga ganong sitwasyon. Especially po ngayon, sobrang lawak at makapangyarihan ng social media. Hindi naman natin sinasabing may pressure mula sa social media, pero malaki po ang impluensya nito ngayon kumpara po nung araw. Sa aspetong yan, maganda sigurong silipin natin kung ano naging reaksyon ng taong bayan sa pahayag ni Sir Homer Sison tungkol po sa suspension na ipinataw ng PBA.
Ano nga ba ang sigaw ng sambayan ng Pilipino? Ito po si Anonymous One sa kanyang official Twitter or X account. Sila kasi ang rason bakit natalo sila, and don't blame the referees for bad officiating because ginagawa lang nila ang trabaho nila and hindi naman lahat makikita ng referee. In fairness naman sa Ginebra, no, particular si Maverick Ahanmisi, wala naman silang sinisisi actually. Sabi pa nga niya, nag-collapse sila sa dulo kasi inatake talaga sila ng Magnolia. Si Coach Tim Cone hindi rin po nagbigay ng pahayag tungkol sa pagkatalo po nila. Ewan ko ha, siguro wala lang ako nakita, pero sa ngayon kasi wala pa eh. Wala pa ako nakikita pahayag niya eh. Sa panig naman ng Magnolia, natural na magdiwang po sila. Karapatan po nila yan. Kasi nanalo sila at once again, tinalo nila ang Ginebra sa isang klasikong bakbakan. Although nabahira ng hindi magandang imahe, masasabi pa rin natin na isang klasikong bakbakan po yun. Imagine, hinabol po nila ang 26-point lead ng Gin ha. Iba po yun. Ganun katindi ha. Si Anonymous number 2, eto naman po yung sinabi niya. Kung terra firma po yan at hindi Ginebra, duda po ako kung mabibigyan ng atensyon ng PBA yan. Parte ng laro ang breaks. Bakit sinuspende ang mga referees? Para mas galingan nila ang trabaho para sa Ginebra sa susunod na laro? Sa ibang liga, nag-i-issue lang sila ng pagwawastong report. Yung mga ganitong tanong, hindi mo talaga may iwasan kasi napaka-popular po ng Ginebra sa fans. Kaya parang ang tingin ng marami na hindi nga pro-Ginebra, mali na suspendehin ang referee dahil lang doon sa isang sitwasyon po na yun. Minsan sabi rin naman ng iba na dapat pagpasok pa lang ni Scotty, tablado ng Gin kasi nakatapak po siya sa lane habang tinatanggap yung bola mula dito kay Christian Standardinger. Bakit daw hindi kinonsider yon? Pero again, sigurado naman tayo na pinag-aaralan ng PBA ang lahat ng kanilang hakbang. At siguro hindi naman sila gagawa ng isang desisyon na sa tingin po nila ay hindi makatutulong sa lahat. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.